ka ba? Ganyan. Huwag ka kasing tumitingin dito. Huwag mo akong titignan. Huwag ka rin titingin doon. Nadidistract ka eh. Yan, good morning, good evening. Welcome to the OA show. Ang OA. And speaking of OA, no, magpapaka-OA muna tayo ngayon. O as in OG and A as in Abunda. The OG Abunda show. Alam niyo kung bakit? Kasi mainit ang usapan ngayon tungkol sa hiwalayan, no? After yung very controversial na Katniel breakup, ang daming naglabasan. Tapos at the same time, meron yung Bea Alonzo at saka Dominic na breakup, considering the fact na engaged na sila. So, naging mainit na usapin. But at the same time, nung nasabi ni OG Diaz, parang ang daming, alam mo yun, hindi naniniwala, which is very typical of the public na somehow parang dahil lang ganito, parang feeling na chismis na naman. Pero kung maalala nyo, no, it happened the same thing yun sa Katniel na nung unang nilabas niya, ang daming nag-bash kay OG. Tapos only to be proven right na, tama pala siya. Credible din pala siya. Oo, so ngayon, ganun na naman nangyari. Bakit all of a sudden, nung ang naglabas nung balita is si Boy Abunda, mas credible nga kasi bigla na lang. No, it's not that eh. I think they're both credible naman because they have their own resources na ay mga ano to, na mga kung paano nila ginagawa or nakukuha yung mga yun. Kumbaga, credible naman yung mga nagiging sources din nila. Yes. So, ang point lang natin dyan siguro is yung point natin sa mga tao. Diba? It's how we take it. So, pagdating sa mga breakup na ganyan, ang daming sabi-sabi. Later, I'll be talking about today's gospel regarding dyan. I-connect natin dyan. Pero for now, pag-uusapan natin about mga breakup. So, ang dami-daming haka-haka ngayon kung bakit naghiwalay si Bea at saka si Dominic. Ikaw, may ano ka ba? Ang dami kasi nagsasabi. Pero ang dami nagsasabi dahil daw sa prenup. Which, ako, personally, I doubt kung tungkol doon, no? Maybe it has something to do with that as well. Yeah, kasi I mean, if you are worth like a billion and then ayaw pumirma ng prenup nung mapapakasawa mo, questionable yun. Pero yun yung chismis, di ba? Hindi natin alam kung ano totoo. Kasi ang chismis, di ba, hindi naman yun, it didn't come from, kumbaga, out of nowhere lang. Ibig sabihin, meron yan pinanggalingan. A conversation, a misheard conversation between people. Or, alam mo yun, baka yun lang kasi talaga. Baka nasabi lang, madami na nagpo-post from both camps. So, I think na, kumbaga kung ano man yun, malalim or what. But the point is, nag-break sila. So, pag-uusapan natin ngayon is breakup. Dahil, kung maaalala nyo or kung napanoodin nyo, yung last episode na pinag-usapan namin tungkol sa cheating, sa third party, sa kung ano. And then, we also did an ex, pero I think this will be... Ito muna, breakup muna. Susunod na yun, but it's underway kasi ni-edit pa yun naman. Pero this will be the third one, no? So, anong... Episode 3 na ba? Anong point mo? Anong concern mo when it comes to breakup? Kung bakit ba kaya lang namin gustong pag-usapan to, no? Kasi madami yung mga na dumadaan sa mga breakups. And at the same time, hindi siya magandang sitwasyon unless mutual
Or Pero may mutual bang oo, paghihiwalay? meron naman 'yon. Pero But that's what people, kumbaga, kung ma-pride kasi, sasabihin hindi, yun it na was nga. a Pero mutual siyempre, decision. sige, that's just one example ng pag-uusapan natin kasi madaming klaseng breakup eh. Pero kaya gusto namin pag-usapan to kasi nga nagiging mabigat na issue pagdating sa mga magkarelasyon, no? For one, affected kami nung kay Katniel eh. Actually, no. Kasi parang alam mo, on screen makikita mo yung chemistry nila talagang kakaiba. Yun yung sinasabi ko, Maganda dapat hindi yung nag-i-invest chemistry. ng feelings. Tapos biglang ganun, no? So, I mean, hindi na natin kailangan pag-usapan kung sino yung mali or ano man ganun, no? Pero, yung sa breakup na pag-uusapan natin ngayon, sino, may positive side, may negative side yan, pero ano yung bawat take natin? No? Ako kasi, Tayo, naghiwalay na rin tayo. oo. Pero sabi nga nila, pag kayo talaga, kahit na ano pang mangyari in between, diba? Kumbaga, at the end of it, kayo pa din talaga. Like, hindi mo man gawan ng paraan na maging kayo ulit. Diba? Kumbaga, with us, it, you know, kumbaga, dun ka din naman pinoint towards me. Diba? Kumbaga, pwede ka naman na magkaroon ng ibang buhay. Ganon din ako. Diba? Pero, ang ending, tayo pa din talaga. So, ang swerte-swerte mo, tinanggap pa kita. Oh, ka. Well, Dininay mo this pa is not yan. about us kasi obviously, pero it's it is about breakup. a breakup. Okay. Wala Pero, naman tayo doon. sa'yo ba, ano mas masakit na breakup? Yung breakup between romantic relationships or a breakup between friends or a breakup, kumbaga, between a person and a toxic family members, gano'n. I think lahat yan may level of pain, no? May level of hurt. Speaking of breakup, no? Kasi, gaya na sabi natin kanina, usap-usapan ngayon yung Bea and Dom na breakup, pero ang pinakamalupit na breakup ngayon dito is yung Marcos and Duterte, no? Nagiwalay sila. Aaway sila ngayon. Pero yun na nga, maraming klaseng breakup yan, hindi lang naman sa boyfriend, girlfriend, di ba? Ngayon, as far as your question is concerned, kung ano yung mas masakit, I think it's how you're mentally prepared as much as emotionally prepared. Kasi yung relationship, halimbawa between boyfriend and girlfriend, minsan dapat ine-expect mo na yan. Na kung hindi nyo nakita na talagang kayo yung para sa isa't isa, dapat aware ka na it's possible na mangyari. Kaya nga yung pinupointan ko kanina, yes, may mutual breakup dahil kung nakita nyo naman na it's not working anymore, you might as well call it quits, di ba? So may mga ganun. So dapat kung tutusin mo yung breakup between boyfriend and girlfriend, mas madaling tanggapin kumpara sa pagkakaibigan. Kasi unang-una, yung pagkakaibigan minsan, alam nyo yon, mas malalim yung pinagsamahan ninyo dahil no matter what, magkaibigan kayo eh. Ando doon yung point na kahit magkaiba kayo, hindi nyo kailangan pag-awayan eh. Kasi alam nyo magkaibigan kayo. So, pero pag umabot sa punto na talagang kailangan yung parang maghiwalay or mag-away, parang masakit kasi alam mong more than anything, yung friendship, matinding matinding foundation yan. Di ba? As much as masakit din, ganun din pag family. Pero minsan kasi yung pagdating sa family, it's being taken for granted minsan. Pamilya naman, magbabati rin yan. Given na yan, pamilya naman yan. At the end of the day, pamilya pa rin. So, ang nangyayari parang okay lang. Pero, yung feelings involved ang nag-make ng difference. Kasi minsan, all out ka pag yung boyfriend-girlfriend, lalo na pag mag-asawa na kayo. All out na talaga yung feeling mo. Kaya pag may breakup na yon, doon nagiging mas masakit.
Di ba? For example, yung kay Bea at saka kay Dom, engaged na sila. Di ba? Di ba? So, ano doon yung point na have they invested so much emotions? Ako personally, I mean, hindi sa hinuhusgahan ko sila or anything. Pero, parang masyadong maaga yung naging engagement nila. Pakiramdam ko nga, yung relationship nila parang more of A rebound. a rebound kind of relationship eh. Sa side ni Bea, no? Oo. Na gano'n na masyadong naging mainit yung issue between yung Gerald sa Bea. So, alam mo yung ganong issue. Pero, I think, yung pagiging ano lang natin, yung pagiging hindi ko masasabing yung mga outsiders, no? Tayong mga nasa labas na tumitingin, lalo na their public figures. Tayo yung nagbibigay ng kulay eh. Baka ganito, baka yan. Pag may narinig tayo, ganito. May it be sinabi ni Oji o ni Boy Abunda. Baka lang talagang parang na-feel din nila na parang hindi tayo. Yun na nga eh. Ang problema, masyadong maaga yung naging engagement, no? Kaya parang ang nangyayari ngayon, na-heighten yung pagkagrabe ng sitwasyon dahil engaged na. Pero come to think of it, tayo lang nagbibigay ng kulay na yun. Pero hindi rin ako nag-agree dun sa sinasabi mo na kasi masyadong maaga, ganun. Because there are other people na kumbaga, nag-date lang sila 1 month. 1 month later, kasal na sila. And then 10 years later, sila pa din, masaya pa rin sila. But, diba? I'm talking about Bea and Dom. The way I saw it from way back nung naging, parang it's too early. Yun na nga, the mere fact that nagkaroon tayo ng assumption na or feeling na parang rebound. Siyempre, parang ganun nangyari. And of course, tayo as outsiders, yun yung nakikita natin. Pero ako, good for Bea kung na-realize niya ngayon pa lang na hindi sila talaga. Hindi pala. Oo. Parang kaya kung kung sa side din naman ni Guy, tapos what's his name? Si Dominic. Kung sa side niya siya naka-realize na parang wait lang, parang But at the same time, good for them na na-realize nila pareho na diba? Kesa yung kinasal sila. Pero yun na nga, ito lang what happened with let's not be judgmental. It's not a judgment. It's hindi, more of pero syempre sinasabi yung happy ka for good for them. Hindi good for both of them, diba? Kasi ang dami nating nakikita ngayon, parang may mga negative na insinuations against the other party. No, we're not gonna go there. We're not gonna say na ganito, tama, hindi. Ang point ko, happy ako para sa kanilang dalawa na ganun yung naging ending nila. Kung amicable naman, or kahit na mag-away pa sila or anything, okay lang yun. Pero ang good for them na na-realize nila, ngayon pa lang, bago pa nagkaroon ng kids involved, bago pa nagkaroon ng relatives involved, kasi magkaka-in-laws yan di ba? So, parang mas messy. Tapos, at the same time, hindi sila nag-aksaya ng oras ng bawat isa. Di ba? Ngayon pa lang, sayang na nga yung time na kumbaga, inaksaya nila sa isa't isa. Hindi naman siguro sayang kasi may natutunan naman siguro sila from each other. Pero yung point ko is, habang kasing you're with the wrong person, mas lalo mo lang pinapatagal yung paghihintay nung the actual person you're supposed to end up with. Which is what I always tell my single friends, na parang, if you feel na in your gut is telling you na hindi talaga siya, pero pinipilit mo na, hindi kasi may feelings, I love him, ganyan. Pero alam mo na hindi kayo mag-end up together. Like, why? Why waste your time? No. Why waste his time? Diyan pumapasok yung pride. Okay. Hindi, wait. Explain ko Kasi, yun na nga ang daming pumapasok sa isang relationship na when they say they've invested so much, it involves yung pride. Sabihin na natin, dahil ando doon yung point na, wow, finally, I've met the one. So, ibibida niya ngayon yan sa mga kaibigan niya, sa family niya, to the point na minsan,
pag hindi nag-workout, nahihiya ngayon yan na masabihan na, sabi ko sa'yo, hindi kayo will. Oh, Kasi true. kahit na totoong hindi na nag-workout o hindi talaga kayo para sa isa't na-realize mo, pinipilit ninyong i-workout kasi parang feeling nyo na pasubo na kayo. So, para maging magaan din ang breakup, tanggalin nyo yung pride. Oo, kasi At the same time, i-accept ninyo na ganun yung sitwasyon and be honest in explaining to the people involved or yung mga concerned people around you na kasi ganito yung nangyari. Ang problema lang naman kasi sa mga people sa showbiz, syempre dahil publicized masyado yung mga buhay-buhay nila. Tsaka may Ang kontrata pa daming sila. assumptions, ang daming mga considerations na kailangan nilang i-weigh, no? Pero speaking of breakup in general, I think mapa-artista ka o hindi, basta kailangan tanggapin nyo sa sarili ninyo kung talagang eto ba o hindi. Actually, kasi ako, parang, alam mo yun, like, iniisip ko kasi, sayang yung oras, tapos, hindi lang yun eh, parang, at the end of it, sino bang niloloko mo? Sarili mo lang. Diba? So, why cheat yourself? Diba? Parang, alam mo yun, kawawa, ikaw lang din yung kawawa. Instead na, na-meet mo na yung somebody na dapat pala, yun yung para sa'yo. Hindi mo siya ma-meet kasi hinaharangan mo rin, di ba? So, parang, para sa akin kasi, why? Just, cut ties and end it. Mas mahirap kasi for me ang breakup between friends kesa yung pag-boyfriend mo lang. Kasi, ever since naman, pero hindi, with me kasi, parang I moved on quite fast. Like, I guess, in the first place, they weren't like, serious relationships. Sabi ko nga, ikaw yung pinaka first serious na relationship ko. Pero I've had other relationships na parang, pero, parang alam ko lang na, parang, ano lang to, today lang. Hindi na today. Hindi. Ang daming ano mo rin. Pero, basically, pag nag-break kayo, okay, sige, bye. Diba? Oo, pero alam mo, yun na nga eh. Walang Minsan, iyak-iyak. Never, wala akong iniyakan, ikaw lang. Hindi, pero yun na nga eh. Minsan, yun din na nagiging issue. Mahirap din naman kasi yun eh. Kasi somehow, minsan yung realization nangyayari after ng mga sitwasyon na nangyari na. Like for example, ang breakup. Okay, andiyan na kayo minsan. Ano ba yung rason nyo kung bakit nag-break? Malalim, mababaw. Pero ano doon yung point minsan na pagkatapos na, pag nag-break na, saka mo palang marirealize parang, tama ba yung naging decision namin na maghiwalay? Parang, bakit all of a sudden na-miss ko? So yung mga yun, dapat wini-weigh ninyo eh, bago kayo mag-desisyon. Eh ngayon, dahil sinasabi nga natin, OA ito, the OG and Abunda Show, ano doon yung mga assumption natin na dahil nga ang nagsabi na ngayon this time is si Boy Abunda, parang all of a sudden, totoo, hiwalay na talaga sila. So wala nang haka-haka na parang napag-usapan ba yun? Hindi. So malamang prior to this even going out in public, matagal na siguro yung mga issue nila. Diba? Pero they were kind of thinking or trying to siguro come up with logical reasons para mas mapadaling mapaintindi sa kanilang mga fans yung mga ganong factor, di ba? Pero going back dun sa sinasabi na parang okay lang, wala na yan. Hindi eh. Minsan hindi dahil sa hindi kayo para sa isa't isa, feeling nyo, let's call it quits. I mean, give it some time on a way. Kaya siguro yung iba, bago magtalagang mag-final na breakup, meron mo ng cool off. So, pagdating sa cool off, is that considered a breakup? Or kayo pa rin, parang gusto nilang pag-isipan. Sa pagkakaintindi ko, but correct me because I've no experience with
mga stuff like that. Because like I said, ikaw nga yung first na serious boyfriend ko. Nagkaroon ako ng mga ibang boyfriend, pero like, ano mo yun, puppy love, bata ka pa, di ba? Crush niyo lang yung isa't isa, MU kayo, ganyan. Tapos, like, he carried your books to class, ganon. Ganong levels lang yun sa akin. Never naman ako nagkaroon ng super serious boyfriend na tipong yung parang sa inyo na, umabot kayo sa intimacy, ganyan. To a degree. Umabot sa, alam mo yung usapang kasalan, mga ganun. Oo, ako kasi, wala naman akong ganun. That only happened with you. Kaya, you're so lucky. Pero, di ba? Kumbaga, what am I Ewan ko sa'yo. Gulo mo eh. Anyway. Ano nga? Ikaw kasi dinidistract mo. Hindi ko kasalanan. Hindi. Na-distract ako. Usapang breakup ko ayan na nga. So, ang pagkakaintindi ko sa cool off, yun pinag-usapan. Yeah. So, pag cool off, sa pagkakaintindi ko, hindi ko kasi sure, kayo pa din, you can't see other people, but you are going to reflect on your relationship. So, but you're going to do it apart. Ganun. Pero kayo pa din. You can't date, pero, hindi lang kayo siguro magkikita, cool off muna kayo from like being together physically or kumbaga yung mga text-textan, ganyan. Okay, pero kayo pa din, hindi yung break up. Diba? Kumbaga, magre-reflect lang kayo kung dapat pa ba ninyong ituloy yung relationship ninyo or mas marami ng reasons na maghiwalay kayo. Ganon ang pagkakaintindi ko, which, diba, kaya nga cool off, di ba? Ba't ba tinawag na cool off kung you can date other people? Di mag-break na kayo. Anong point, di ba? Di ba? So, yun ang pagkakaintindi ko. Ano ba talaga ang cool off? Sa pagkakaintindi ng dudes. Ewan ko, sa akin, yun na nga. I think, di ba logically lang? Yeah, pero I think, yun na nga. Kung ganun pagkakaintindi mo, I think, depende yan kung paano nila tinitake or how they're going to go about yung cool off stage nila, no? Siguro, pwede lang pag-usapan. So, or cool off. Kasi may mga ganun eh. Parang may naging karelasyon ako naging ganun eh. Okay, so cool off tayo. So, what? Are we supposed to date other people? Pwede bang ganito? Pwede bang ganyan? So, pinag-uusapan nito? Pinag-uusapan na parang... So, it's not like cool off ganito, ibig sabihin. Pero... May definite definition, hindi wala. Pero... Depende yun per couple. Okay. Pero, ando doon yung possibility na pag cool off kayo, you make sure na kung talagang na-realize mong hindi kayo, mag-aminan na, mag-break na kayo. Yun nga yung point ng cool off. Hindi yung tipong malalaman pa nung other party na parang, cool off naman pala. Kaya siya gumawa ng something na ganito na. That's not acceptable. So, yun na nga. So, ang daming complications pagdating sa mga ganyan. Nag-cheat ka na kapag ganun, di ba? Well, kasi cool off lang naman kayo. Again, depende dun sa pinag-usapan ninyo, di ba? Pero given na yun. What if yun na nga, you're supposed to date other people, hindi naman kayo magiging mag-on eh. Pero na in love ka, tapusin mo na. Bakit which is parang ang pero yun na nga, ang babaw na ang bilis naman, di ba? Pero ganun ang love, minsan bigla na lang napalingon ka, oh my God, he's the one, diba? Hindi, kaya nga ayaw natin dito. Okay, baka kasi yung mga so-called experts dyan, sasabihin nyo, ano ba ito pinagsasabihin itong OA couple na to? Ang OA talaga. First of wala all, namang... credible kami kasi. Hindi. Joke. No. Okay, kahit sabihin na natin, we're not credible enough para pag-usapan yan. Okay yan. Pero ang point natin dyan is, yun na nga eh, it's how you're going to go about yung mga sitwasyon na ganyan. Kasi, come to think of it, it's something na dapat pinag-uusapan ninyo ng tama, ng maayos. Hindi yung, kasi sa social media ngayon, ang daming lumalabas na parang yung nararamdaman mo, ipinopost mo pa doon. Paano kung laban yun doon sa kabilang party? Ang daming gano'n. Instead na between the two of you na lang muna, pag-usapan ninyo, and then be honest enough, at the same time, be accepting sa mga nangyayari. Yung mga ganong sitwasyon. Diba? So,
in a way, breakup is something na hindi masaya na sitwasyon. I mean, obviously. Breakup, no, meron naman kasi yung you remain to be friends. What if yung napag-usapan ninyo na, halimbawa, pareho kayong nagdesisyon ng ganun, pero alam niyo kasi na mas magiging masaya kayo pag naghiwalay kayo. That's possible. Depende siguro sa Pride lang degree talaga, ng relationship. pero pride lang talaga ang nagpapasira ng bawat yan eh. Na I think na parang, so kung matatanggal niyo lahat yon, it's going to be siguro lighter yung pakiramdam. But at the same time, ano to? I really can't say eh. Kasi ako, for one, I've been through a lot of breakups. Painful ones actually. Na hindi madali. So how much more yung alam mong gusto mo minsan i-weigh talaga yung mga pangyayari na ikaw kaysa yung madami kang naririnig from different people of different na mga assumptions or a different perspective, mas mahihirapan ka. So, in a way, yung normal na tao having a painful breakup, how much more yung nasa public eye. So, at the same time, iba-ibang sitwasyon, madami talagang, may divide eh. Not just between the two of you, pero yung pakiramdam ng makaside dito at saka yung pakiramdam ng makaside doon. So, I think it's something na dapat unang-una between the two of you pa. I mean, kung couple kayo muna. Di ba? Ang problema, ang tao kasi may konting proof lang. May konting proof lang na hiwalay na kayo. Like for example, kay Bea, nakita picture, wala, hindi niya suot yung engagement ring. Issue na. Yung mga ganong bagay, di ba? So, in a way, what's this? Mahirap na lang ibalik yung sa sinasabi natin na dapat between the two of them kasi publicized na eh. So, what we're trying to say here is hindi siguro pang showbiz. When it comes to breakup, it is a painful thing, pero bago nyo man desisyonan na talagang doon na ang papunta ninyo, weigh the pros and the cons nung relationship nyo, kung ano talaga. But at the end of the day, hindi lang basta-basta yun ang basihan. Ang pinaka nagmamatter na basihan dyan is yung love. Now, when we say love, hindi naman ibig sabihin kung talagang dapat kayo. Malay mo, yung love mas uusbong kung talagang wala na kayo. Diba? Kasi nga, love is setting free. So, baka nga ando doon yung point na mas magiging okay o mas magmamanifest yung love kung talagang doon na yung patutunguhan ninyo na mas better kung talagang wala. So, as painful as it is, it's something na dapat maging positive pa rin. Diba? I mean, mahirap. Pero, ikaw ba, anong mga ginagawa mo pag nag-break up? No. Hindi, other than mo, hindi. Kasi, I've always thought it na parang, or baka that's why my friends think I'm a nice queen or whatever. Kasi like, okay, it's just a guy. Diba? Like, no. Like, kapag tatanungin pa, okay ka lang ba? Like, I'm fine. Good riddance. Ganun talaga. Diba? Like, cold-hearted ba? It's not that I was cold-hearted. Maybe it wasn't just that deep to begin with. Was I hurt? I feel like mas nasaktan yung pride ko kasi hiniwalayan ako kasi yung parang yung emotion na parang, oh my gosh, the pain. No eh. Parang yung sa akin, yung ego ko lang yun. Na parang questioning ko, maganda ba ako? Like,
what's wrong with me? Ganon. Pero ganong level lang, hindi ako ng tipong, parang, para love him, yung no moments Kumbaga, like that. yun Mas na nga. mahirap sa akin, mas na-affect pa ako when I had to let go of a friend. Di ba? Yun na nga. Yung friendship Basta breakup, ang point mas masakit yun para sa akin. weigh Although, the options, tanggalin yung pride. Yun ang pinakakaaway ng lahat yung pride. That's true. Which I am working on. Sabi ko nga, pero yun na nga, for me kasi, it's harder to break up with a friend than to break up with a guy. Because at the end of the day, that's just a guy. Di ba? At the end of the day, pagka meron kang problema, kapag meron kang, alam mo yun, like your darkest thoughts, you don't go to your boyfriend and tell him that, di ba? Siguro eventually, oo. Ikaw yan. Speaking of what happened from the past, hindi yung ngayon, di ba? Hindi kaya nga, pero ikaw yan. Iba naman ang tao, how they're going to take yun nga, it. sinasabi ko, sa akin nga, ganun nga. So parang, at then, di ba, kung kunyari, nag-break kayo ng, ang tatakbuhan mo naman yung friend mo, yung best friends mo. Hindi naman yung, sino ba, actually, di ba, yung, ewan ko kung ganun din ba sa inyo, pero sa girl group namin, like, kunyari, nag-break yung kabarkada namin, tsaka yung current, niya, di ba? Or nangaliwa yung current na niya. Kanino ba siya pupunta? Hindi, sa amin, di ba? Siyempre, sabihin niya sa amin para i-bash namin yung kung sino. Like, hindi, yun na nga. Going back to sinasabi natin kanina, yun na nga iniiwasan natin na sana walang nakikialam. Wala nga, hindi naman natin. Sana yung mga breakup na ganyan, hindi yung tipong magsasabi ka sa kaibigan. Hindi, kasi yun ang problema. This is what you don't know about girl friendships. We never confront or talk to the person directly na brinekan, di ba? Pero, sa amin, mag-vent yung, yung friend namin. Pag-uusapan lang namin. Pero, wala sa amin yung makikialam. At the end of the day, ang dami ko nang na-witness na ganyan. Hindi naman lahat ganyan tulad ng sa inyo That's sad for Madami. No, saan nga rin minsan sa inyo Na-witness. Sinasabi ko, yun yung difference, di ba? Ng friendship breakups, mas masakit yun kaysa yung boyfriend mo lang yung breakan mo, di ba? Like, at the end of the day, that's just a guy and you can just find another one to date. Di ba? Laki-laki ng mundo. Ang dami-daming tao sa mundo. You mean to say, you're just going to waste your energy and your, crying over somebody who didn't give you any value in the first place. That's just my thoughts. Don't be like me. That's just one example ng breakup. Ganyan sinasabi natin, may mga breakup na iba naman yung rason na, oo, nagmahalan naman talaga kayo ng todo. Hindi ibig sabihin talagang hindi ka vinalue. Meron din. Ang sinasabi ko dito, tayo na nakakakita ng mga ganyang bagay, which is nangyayari nga dun sa pinag-uusapan natin ngayon, like kay Bea at saka kay Dominic, or kung kay Katniel, or kung kay Marcos Duterte yan, or mapolitika yan. Sana tayo, wag na nating bibigyan ng lalong, or magpapalala ng sitwasyon. Diba? Kasi nga, parang, ang nangyayari dito, parang trial by publicity. So, instead na ma-workout pa siguro nila yung mga bagay-bagay, may mga iba-ibang opinion na kinukonsider yung bawat isa. Instead na napag-usapan nila. Which is normal. Kahit naman hindi kayo celebrity katulad ni Bea at saka ni Dominic. Kung kunyari, meron kayong mga kapamilya na, alam mo yun, na kumbaga, pag napakilala nyo na sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo, meron talagang may masasabi, meron talagang tao na meron opinion about you, whatever happened to you. But at the end of the day, kayong dalawa pa rin sa amin na nga lang, sa friend group ko how many times na yung binash na namin yung boyfriend ng isa ng todo-todo, pero nagkabalik pa sila. Exactly my point. Diba? Pero at the end of the day, kaya nga natin sinishare about diba? breakup kasi madaming na-involve na mga tao. That's a kasi given may mga mahal. You just have to learn how to pero sana tayo, bilang mga nasa ibang, hindi yung involved na party, tignan din natin on a positive note, hindi yung tipong dahil kampi ka sa ganito or yung loyalty mo sa ganito,
masisiraan yung isa. I mean, Ganun ba yung Diba? nangyayari sa kanila? Like, well, may mga nag-post na from the side, ganito, may di ba? that happened with Catherine and Daniel also, di ba? Yun Nung na nga. naghiwalay sila. Exactly. Ganun nga kasi talaga. That's Yun na nga, human nature. kaya nga You sinasabi natin, huwag sanang gano'n. Kahit nasabihin mo, that's human No. nature. We're already talking about it right now. Madami yan. When, di ba? Kumbaga, ganun talaga. Hindi dahil sa ganun talaga, tatanggapin na lang natin na ganun. Okay So lang. why are we even No. talking about it? Di ba? Diba? Kaya kasi nga sana nga kung if ever meron mang mabibigyan ng ano na to na kung may matutunan naman dito o nga no bakit nakikialam tayo na ganito. Siguro nga it's between the two of them. Pwede tayo magbigay ng ano na in private or sa kanila ma-share natin ganito. Hindi yung tipong sa negative na parang na kailangan sa ganito kasi kanyan. Ikakalat pa natin na lalo lang lumalala yung sitwasyon. So, ganun din sana yung pagdating sa breakup na ganyan, you make sure na kung dadalawa kayo, I mean, if you're going to be honest enough, gaya sinabi ko, then you tell the people na involved na, hindi kasi ganito talaga itong nangyari. Diba? Kapag hindi yung iniisip kaagad natin yung image, yung, I mean, ang mahirap kasi dyan what if nagbalikan sila? Ang dami ng negative na nasabi dun sa kabila na ang hirap i-patch up na, alam mo yun? But that's life. It happens. Nako. Well, Diba? Hindi pa ba yun nangyari sa'yo ever na... yun na Diba? nangyayari niya. Kaya nga, so, di ba, normal lang yun. So, kung magbalikan That's sila, normal. edi magbalikan sila good. Diba? Like, okay, Well, I guess, di ba, like, be happy. Well, that's being OA of us. Talagang, siguro nga, that's her May that's isa-cite ako na O example, side. pero i-blur ko, di ba? Di ba? Parang, ako, for one, kapag nakikipag-break yung friend ko sa, ano nila, grabe, sobrang brutal talaga ako. Like, sasabihin ko talaga, like, all the negative things that I've been keeping inside from the moment we were introduced. Di ba? Pinpoint ko talaga, kahit nasabihin ko yun, pinakasalan pa rin. Ganun talaga. Di ba? So, wala kang magagawa. O sila pa rin. O nakikita kayo. It's awkward. Well, Like I yun said, nga. those things. Siguro kung may magagawa ito, we hope na kung ano man na-share dito, more than two sides, ang daming sides yan. But at the end of the day, it's between the two of you na may issue. Yun nga yung point. Kaya kahit na ano dapat yung maririnig ninyo, wala. Di ba? Okay, paulit-ulit lang. Pero yun na nga, ganun lang. So, I really hope na hindi lang kay Bea, kay Dominic, sa mga ordinaryong couple na nag-break up, I really hope na you can move on kung dapat mag-move on ng tama. But at the same time, kung talagang magkaaway kayo, I hope, or hindi talaga nagkasundo, then huwag naman nang umabot sa puntong talagang magsisiraan pa kayo or kung ano man or something to that effect. It is a painful experience, painful situation yan. So, ganun pa man, sumobra na kaming tagal ngayon. Any last words? Why even bother talking about it? That's my last words. Like, you're not supposed to give out your opinion, then, di ba? Like, why even say anything at this point, if that was your point to begin with? Well, as OA as we are, pagpasensya na pero we hope you'd still subscribe. Okay?